Ang napapanood nyo, napapakinggan nyo na to ay ang karaoke, pananampalataya at katotohanan, at ang pangalan ko si Brother Joe. Nung mga nakaraan ay binanggit ko sa inyo ang ilang insertions na mutilated and insertions ng Book of Genesis. But it doesn't mean na ang kasaysayan ng Genesis ay false. But there's sometimes na pangyayari sa Biblia, maging sa Book of Mark, kung makikita ninyo na may pagkakataon na idinuktong at hindi natin alam kung sino yun. Yung mga gumawa nun. Alam nyo, nung ako'y nakatira pa sa Philippines, at yung lugar namin, yung bahay namin, pag umakyat ka sa ibabaw ng bubong, overlooking, makikita mo yung old, yung airport, yung Manila International Airport. Hindi pa dati NAIA yun o Ninoy Aquino International Airport. Ito, ang pangalan doon talaga ay Manila International Airport. Nakikita namin, nagliliparang eroplano, bumababa. Nung hindi pa ganun congested yung lugar na yon. Tapos may telescope yung uncle ko, ginagamit ko. Kitang-kita ko yung mga eroplano. Bumababa, nagte-take off, nagla-landing. Kasi nga, may alaga kaming kalapati ng kapatid ko. Yung kapatid kong nag-rest in peace na. Dati, ay lagi akong umakyat sa bubong madaling araw kasi meron kaming trap ng kalapati rin doon. Kaya makikita namin kung may nagtatago sa ilalim ng bubong, tas kukunin namin. Ganun ang ginagawa ko. Madaling araw yon. Minsan umakyat ako ng 4:30 ng madaling araw. Kasi doon banda sa kanan, halimbawa, ito yung airport dito. Sa banda rito ay sumisikat yung araw doon. East yun, silangan. So, ang gagawin ko, bago sumikat yung araw, kinakailangan umakyat na ako sa bubong. Kasi nga, yung kalapate, yung mga dayo, yung mga ligaw, nakasiksik yun sa isang bubong namin doon na isang pinaka-second for tuktok. Nagtatago sila. Ngayon, makukuha ko yun. Kasi pag maliwanag, nalilipad na yun. So, doon nakakakuha ako. Lagi kong ginagawa yun. Isang beses ay umakyat ako. Sabi ko, ba't ang aga yata sumikat ng araw? Nandito sa kaliwa ko, tapos ito yung airport nandito. Malayo naman sa airport. Sabi ko ganun. Pero ang hugis niya ay parang bilog na spacecraft. Umaandar na ganun. Dahan-dahan. Tapos makikita nyo, merong parang liwanag sa ilalim. Tapos yung pinakalikuran niya ay parang may bumubuga na usok. Parang usok, pero hindi usok na nagiiwan ng usok. Makikita nyo lang na parang clouds. Pero wala siyang trace. Umaandar na ganun. Tapos nakita ko yung araw. Kala ko araw Nakita ko sa bandang kanan. Doon palang sumisikat yung araw. Sabi ko, ba't dalawa? Parang glowing bubbles. Dalawa. Isa dito, madilaw-dilaw. Ito, medyo puti. Puti na alam niyo, parang pa-orange na, sa shilane o sa gas. Sa gas stove, di ba? Tapos umandar na ganun. Napuna ko lang, sumisikat yung araw dito. Biglang nagsalubong, nilampasan niya yung araw. Sabi ng ibang mga tao, mga scientist, sabi nila, baka blob yung blob. What is blob? Ayun, huminto pa sa gitnang ganun Ito yung airport nandito, ito yung araw, lalabas siya. Huminto pang ganun Parang, tinignan muna siguro ako o may tao doon, ganun. Saka dahan-dahan gumanon. Pagkatapos nung tumitingin ako sa ibang lugar, pagtingin ko, umandar na siyang ganun. Nung kaya yun, sabi ko, hindi ko pa alam na UFO. At hindi naman ako, alam nyo, kapag ikaw ay first hand na witness mo isang bagay na you cannot say it's not true. Ang tanong na, ano yun? Parang controlled by intelligence yung bagay na yun. Pangalawa, recently lang to, nung nasa military pa ako. Sa airport kami ng Oregon, bumaba kami, tapos nag-rental car kami. Military kami. Dalawa, yung isang kasama ko, Cebuano yun. Siya na lang pinag-drive ko. Gusto mo mag-drive, bro? Sabi ko ganun. Pareho kami ng Rango. Sige, siya nag-drive. 40 minutes from the airport, dun sa pupuntahan naming naval base training ground namin,
na boardsman doon sa Oregon. Doon yung mga tactical training na ginagawa. So, habang nagdadrive kami, may napuna ako na parang lights na parang letter B, pero hindi stealth bomber eh. Sumusunod na gano'n, meron pang kasunod. Pinicturean ko, video. Sabi ko lang sa kanya, keep driving bro. Paglampas natin ng tulay tando, magpipicture ako, medyo magminor ka. Pinicturean kong gano'n. Meron akong kuha nun. Pinakita ko sa mga kasama ko pagbalik namin sa San Diego. Nakita nila na, kakaiba to. Sabi ko, I think this is a UFO. Kasi alam naman natin kung military craft yan eh. Pero hindi, yung balls of lights, magkakasamang gano'n. So, isa yon sa mga person ko na na-experience. Tignan natin na noong wala pa ang mga nilalang o yung mga nakikita natin, halimbawa, yung mga malalaking puno, animals, let's say dinosaurs also, ano kung klase kaya ang mundo na meron tayo nun? Sa Bible ay, kung babasahin natin, yung mga prophets, dinala sila sa isang parang time machine na sa past. At nakita nila kaya naisulat nila. Kahit si Isaiah, Jeremiah, at maging si Daniel, ay ang mga nakikita nila sa himpapawid at yung may lumalabas doon, hindi man-made eh. Kundi from somewhere, hindi natin alam. At doon ay lalabas yung isang entity at magsasabi sa kanya na ganitong gagawin. So makikita natin na merong craft na sinasakyan sila. At hindi natin alam din na noong mga panahon na yon ay merong mga monuments sa earth na itinayo nung wala pang mga tao, itinayo ng mga tinatawag nilang watchers o yung mga angels na tinatawag na sila ay tinatawag ng mga watchers na nagbabantay sa bawat planets, universe, and so on and so forth. Wala pang tao nun. Ngayon, makikita natin dito na sa nangyayari sa mundo na to, kasi mas nakakatakot kapag ang paniniwala natin ay tayo lang ang tao sa mundo. What if merong other creatures na nung hindi pa nalilika ang tao o wala pang anak si Eva at Eve, kasi sina Eva at Eve sa ibang manuscript ng mga Jew ay meron 23 sons and daughters. Hindi lang si Cain at si Abel. Marami silang naging anak nila. At yung unang asawa ni Adam na si Lilith, nagkaroon din siya ng mga anak. Meron din siyang mga anak sa fallen angels. At yung mga naging anak sa fallen angels, these watchers, ikinalat nila sa ibang part ng universe o tinatawag na mga end of the universe, mga galaxies like that. According sa Old Testament din yun. May babasahin muna ako sa Jude chapter 1 verse 8. Ang sabi rito, likewise, also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. Verse 9, yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dare not bring against him reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. Verse 10, but these people, yung mga tao ngayon at yung mga nakaraang tao, speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. Verse 11, woe to them, for they have gone in the way of Cain. Anong ginawa ni Cain? So, makikita natin yung mga tao na to ay katulad ng mga brute beasts. They speak of whatever they do not know. Ito yung mga taong yung tinuturo ng mga pastor nila, preacher, si Satanas lang yan, huwag kayong matakot, mas makapangyarihan si Jesucristo ang Diyos. So, pero,
tinuturuan nila yung mga members nila na palabasin na akala mo mas makapangyarihan sila kay Satanas. Mamaya darating tayo kung bakit dapat hindi natin ginagawa yun. Sapagkat makikita natin dito na maging si Michael the Archangel ay nung nakipagtalo kay Satan, kay Lucifer, hindi siya gumamit ng anumang defiling words against kay Satan. Bakit? Alam niya na si Satan ay isang makapangyarihang angel na leader nung hindi pa siya bumabagsak, and this Satan also created something or even mga may buhay na ikinalat niya sa other parts of the universe according din doon sa ibang mga sinulat ng mga nasa New Testament and Old Testament, tinatawag na mga clouds without rains, yung mga galang mga bituin, ay ang tawag sa kanila. Kaya dito ay sinasabihan tayo ng Biblia na maging seryoso tayo kung sino ang kalaban natin. Ang devil is like a roaring lion seeking someone who he may devour. Hindi nagbibiro yung Satanas na yon na makapangyarihan at kahit kailan ay hindi pinagtawanan ni Jesus Christ o dinifile o inalimura niya. Sa halip, he used the authority na i-rebuke maging si Michael the Archangel. Subalit yung mga born again ngayon, tsaka yung mga gumagamit ng Bible, akala ninyo mas makapangyarihan pa sila kay Satan kung umasta sila, di ba? But they don't realize na it's just a matter of seconds kapag umatake si Satan sa kanila. Kasi makikita natin na kahit kailan ay hindi nag-lay down ng hands ang mga apostol laban kay Satan. They always prepare, just like in the boxing arena, di ba? Kinakailangan you always prepare, defend yourself at all times. Etong mga preacher na to, na tinuturuan nila mga members nila na tawan-tawa na si Satan, this is so dangerous. Kaya kita nyo, bakit ang Pilipinas ganun pa rin kung tamaan ng mga bagyo, sakuna, too many crimes and criminals nagkalat. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, akala nila mauutusan nila si Satan sa pamamagitan ng pagtatawa nila na, makapangyarihan si Jesucristo sa inyo. Kayo magsilayas kayo, tinatawan-tawanan pa. Kinakailangan maging so serious na tayo. We should know who's the enemy. Kung ano ang enemy. Dapat mas kilala natin ang enemy kesa kakampi natin. Ganyan sa war. You should know your enemy. Diba, yung kasabihan ng mga Chinese noon, si Sun Tzu, diba? You should know your enemy. Kasi kung di mo kilala yung enemy mo, red cell na pala, nakapasok na pala sa camp nyo. Ganyan yan. Nung ako'y nasa military sa Camp Pendleton sa US, sa US Marine Base, may training kami. Ang kalaban namin, nando sa 1.5 miles, nagkakamp din doon. Nilusob kami. Eto kasing isang malapit doon sa kampo namin, sinipulan lang siya, akala niya, hihingi ng sigarilyo. Hindi niya alam mga red cells, nakapasok, 12 sila. Pero ang gamit lang namin mga blank bullets. Kaya pinagpapari siya, papapak. Ganun. Kinuha ko yung M16 ko, kinargahan ko. Asan yung kalaban? Hindi namin ngayon alam ang kalaban namin kasi pareho na ng itsura ng damit. Pero napuna lang namin na hindi sila kasi gumamit kami ng code. Parang code talkers kami. Meron kaming code na sinabi na hindi nila nasagot yon. Pinaputokan na namin ng blank kasi meron namang blockade yung dulo ng mga baril namin. Papapapak, barilan talaga ron. Kala nyo totoo. Just like the real battle. Kaya we should know the enemy.
Si Satan at ang kanyang mga cohorts, mga Pilipino, mga kapatid, hindi ho pinagtatawanan. Hindi ho. At hindi ho binabaliwala at sinasabi na isa lang yung nilalakan ng Diyos. Hindi ho. Si Satan, maging sa Old Testament, creator din siya. He created people na looks like him. Kaya nga kung ang Diyos marunong naglilika, counterfeit, kaya mag-counterfeit ni Satan. Like the Chinese people, di ba? Kayang i-counterfeit ang naman. Pero malalaman yan sa pagtines na yung mga na-counterfeit nila. Pag yan ay inilabas na sa tinatawag na actual na paggamit ng mga bagay na yun. Dito, si Cain, sabi, ay huwag tayong maging tulad ni Cain na pumunta siya sa daan. Nilakaran niya ang daan ni Satanas. Genesis chapter 4 verse 5. Ano yun? He was very angry. His countenance fell. Galit na galit siya nung hindi tinugon ng Diyos yung kanyang mga handog. At ang ginawa niya ay pumasok sa kanyang matinding galit. At yung countenance ng mukha niya bumagsak na. Yung dating maamong mukha ay naging mukhang demonyo na. Mukhang Satanas. Verse 8, and then Cain killed his brother Abel. Ang linaw, sabi ron. Pinatay niya dahil sa galit at sa inggit. 1 John chapter 3 verse 10. In this, ang sabi, the children of God and the children of the devil are manifest. Dito malalaman kung sino ang children ng devil at children of God sa mga tao. Whoever does not practice righteousness is not of God. Bakit kinakailangan makita natin kung sino yung tunay na anak ng Diyos at tunay na anak ni Satanas? Ang tunay na anak ng Diyos ay nagpa-practice ng righteousness. And we know righteousness came from the Lord, the Father of lights. And the children of the devil are manifest, sabi. Kapag sabi rito, hindi nagpa-practice ng righteousness sila at hindi sila marunong magmahal sa kapwa-tao nila. Verse 12, don't be like Cain. Not as Cain who was of the wicked one. Wicked one, si Lucifer yun o si Satan. And he murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. Si Cain, ang mga ginagawa niya ay pawang kasamaan. Pawang kasamaan. Okay. Na-adjust ko lang ng konti. Yung para nakikita ko yung camera na numero. He murdered his own brother Abel because his works were evil and his brothers righteous. Makikita natin dito na hindi dapat tinatawan-tawanan at hindi siniseryoso ang mga gawa ni Satan. Huwag nating tawanan at dapat seryosohin natin ang mga works of the devil. Sapagkat tandaan ninyo, the devil can slip inside your mind, inside your heart, and inside your family. Bakit madali siyang makapasok? Kasi Lucifer or the devil, ang sabi rito, he can transform into an angel of light. And he can still transform kahit pa sa grupo ng mga mananampalataya. Because of his cunning works, yung kanyang talino, paano makakapasok. Tulad yan sa Garden of Eden. Paano siya nakapasok?
One single doubt na makita niya sa isang tao, and then he can maneuver at makapasok doon sa sitwasyon na yun. Ganyan-ganyan ang ginawa sa Garden of Eden. At natukso nila ang mag-asawa. Remember, Satan entered Judas Iscariot sa John chapter 13 verse 26. And having dipped the bread, he gave it to Jesus. He gave it ulit. John chapter 13 verse 26, Jesus was holding the bread, and having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Verse 27, now after the piece of bread, Satan entered him. Kay Judas. Kahit nagko-communion ka, and you practice communion every week or every month, even every day, either you're a Catholic, you're a Protestant, you're a born-again evangelical, bread and wine doesn't count. It can be a way for Satan to enter into your life. Tulad kay Judas Iscariot. Anong meron kay Judas Iscariot? Bakit pumasok si Satanas sa kanya? Pwede namang hindi, di ba? Maaring pwede si Pedro na lang. You know why? Si Judas Iscariot ay isang alagad niya o disipulo niya na meron tinatawag na malakas na urge sa kingship, sa rulership ng Messiah na siyang wawasak sa Roman Empire. Yun ang kanyang paniniwala na kung sakaling mapatay nila o huliin si Jesus Christ, hindi papayag ang God the Father at ipadadala niya ang kanyang battalions of angels para wasakin ang mga kalaban nila tulad ng mga Roman soldiers. Yun ang lagi nasa isip niya. Magandang halimbawa, magandang pananaw yun eh. Pero ang gusto ni Judas Iscariot ay tinatawag na a bloody confrontation and battle. Akala niya gusto niyang makita yung tinatawag na parang Armageddon sa panahon na yun. Nag-decide siya kung ikakanuluko ang Jesus Christ na ito, hindi naman siya mamamatay kasi darating ang mga anghel para tulungan siya. Magandang unawa yun, di ba? Pero, ano ang naging dahilan kung bakit si Satanas, although may magandang adhikain si Judas Iscariot, ano ang naging sanhi kung bakit naposes siya, pinasok siya? Tulad ni Cain. Si Cain, ang ginagawa niya ay kasamaan. Anong ginagawa ni Judas? Kasamaan. Nagnanakaw siya ng pera na pondo o abuloy ng mga sumusunod kay Jesus Christ. Kinukupitan niya, di ba? Mababasa niyo sa Bible. Yung gawain na yon, napo na yon ni Satan na isang cunning angel na hindi basta-basta angel, nakita niya, this is the right moment na pasukin si Judas Iscariot. At nung dinipna ng Panginoon, pinatutunayan lang ng Panginoon, ang bread and wine cannot save you from the power of Satan. Yung mga nagko-communion dyan, akala nyo, ligtas na kayo dahil meron kayong communion every week or every Sunday or every first Sunday of the month. You are wrong. Sapagkat kapag ang inyong ginagawa ay kasamaan, nagnanakaw kayo ng hindi dapat, nasa gobyerno ka, nasa trabaho ka, nagnanakaw ka, anong mangyayari? It gotta be a way ni Satan para pumasok sa'yo. Pag pumasok si Satan sa'yo, automatic papasok siya sa family mo at yung family mo
soon or later, they will become the victim of death and violence. So dito, makikita natin dito na si Judas Iscariot, kinain niya yung tinapay at yung wine na idinip ng Panginoon sa Kristo, yung bread dun sa wine, kumayo ka na, gawin mo na dapat mong gawin. Kaya yung mga alagad, nagulat sila. Kung ano yun, hindi nila naisip na yung communion is nothing. Baliwala yan. Ang mahalaga pala ay yung puso ng tao na malinis na hindi gumagawa ng pagkakasala. Tingnan natin dito kay Job. Kilala natin si Job, di ba? Actually, kung makikita natin dito sa Bible, na ang kinalulugdan lang ng Diyos sa panahon ng mga araw na yon, kung itatapat yung mga makasalanan na tao, pati ng mga Hudyo, ang sabi, si Noah lamang, si Daniel, at si Job ang ililigtas niya. Makikita niyo sa Bible yun. Kaya sabi rito, sa Job chapter 2 verse 1, yung mga angels ng Lord, tinatawag na sons of God or angels of God, came to present themselves before the Lord. Humarap sila sa Diyos, kay Yahweh, kay Elohim. And Satan came also among them to present himself before the Lord. Sa langit. Umakyat, nakakapasok pa si Satan until now sa langit. Nakakapasok siya. And he can transform himself as an angel of light tulad ng mga angel sa langit, ng mga angel. Pero he cannot enter anymore into the treasury, inside the treasury of the Lord. And nasabi rito, Satan came also among them to present himself before the Lord. Verse 2, and the Lord said to Satan, from where do you come? Sumagot si Satan. Satan answered the Lord and said, from going to and fro onto the earth and from walking back and forth on it. Itong sinagot ni Satanas, binabaliwala ito ng mga born-again Christian, pati ng mga pastor nila. Akala nila, si Satan ay tinalo na ni Jesus Christ yan. Sa pananaw nyo, tinalo. Sa katotohanan talaga, tinalo. Pero, hindi kayo sasagipin ni Jesus Christ sa mga pinagagawa ninyo. Ipapaubaya kayo kay Satanas. Alam niyo kung bakit? Itutuloy ko yung nangyari dito. Ang sabi rito, si Satan ay going to and fro. Ibig sabihin nito ay nakaka-travel siya faster than lights, faster than sound, and he can travel from the future to the past and past to the future. He can travel. Kung ang tao may sasakyan na spacecraft, kung 5,000 years bago makarating sa point B from point A, si Satan is just a matter of seconds, nando na. And then, ang sabi rin dito, and from walking back and forth on it, dun sa earth. Si Satan, hindi natin namamalayan, naglalakad dito sa earth until now. He's walking around the earth. Kaya, hindi natin na alam, nakakasalamuha pala natin, maging sa mga church nyo, yung mga false Christians, nandun si Satan. Maaring saan yung tao, at biglang nawawala, pupunta ng ibang lugar. It says here, ano tawag rito? Yung mga, di ba sa atin sa probinsya, meron, ay yung tao naging aso, nag-transform sa aso, yung ayon sa kanilang na-discover, di ba? Meron ganon. At meron naman mga tao na, nako, yung nakita ko, Bigfoot, malaki. Yung mga Yeti, mga ganun.
nagtatransform o umiikot sa panig ng mundo, kung ganun man ang nangyayari na Satan can travel around the world on foot, kaya makikita nyo, laganap ang kasamaan sa mundo pa rin. Di ba? Ang sabi rito, so verse 3 hanggang 4, and then they talk about Job. Ang Diyos na nasa langit ay kausap si Lucifer, si Satan. And then verse 6, pinagmalaki ng Diyos kay Satan, si Job. And the Lord said to Satan, behold, Job, ang sabi rito, nakita nyo ba yan? Nakita mo ba si Job ay tapat sa akin, ganito? Di ba, sabi ng kwento ay, kaya lang nagpe-praise the Lord sa yan, nagiging matapat sa yan kasi meron siyang mga tinatangkilik na bagay. Alisin mo sa kanya yan, kundi isimpakan yan. But God said, sabi rito, and the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, but spare his life. Nasa mga kamay mo, sabi ng Diyos kay Satan, si Job. At until now, ganyan na nangyayari. Huwag mo lang siyang papatayin, ang sabi, di ba? Merong mga nawawalan ng bahay, nababaha, nasusunog, nananakawan, nagkukulap sa matinding earthquakes, yung mga bahay. Pero ang sabi ng Biblia, but spare his life. Anong ibig sabihin nito? Bakit merong pang tinatawag na authority si Lucifer o Satan na makipag tinatawag na deal sa Diyos tungkol sa isang tao? Naalala ninyo si Apostle Peter? Hinihingi si Peter ni Satan para isif. Alam niyo yung salain? Pero sabi ng Panginoon, I prayed for you so that you won't fall into temptation, into sin. Hinihingi. Ngayon, bakit nahulog pa rin si Paul o si Peter, si Pedro sa kasalanan ng pagdideny sa kanya? Kasi Jesus Christ said that night after the Last Supper, manalangin kayo doon sa Gethsemane. Keep on praying. Just for 1 hour at least, or 2 hours or 3. Keep praying with me, sabi. Natulog. Natulog siya. Yung mga kasama niya, tulog rin eh. Kaya yung mga kasama niya, nung dumating yung mga aaresto, mga nagtakbuhan. At si Pedro din. Naunahan sila ng takot. Dahil, hindi sila puspos ng panalangin. Which is true, kapag hindi puspos ng panalangin ng isang tao. Kapag hindi puspos, ay si Satan ay nakaka-step in doon sa tao. Kaya nakakagawa siya ng kasalanan. At yung kasalanan na yun ay maaring humantong yun sa tinatawag na physical death, spiritual death, at tinatawag na after you die, and then the second death, which is hell. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, merong isang kasaysayan dito about sa dalawang tao na involved sa sexual immorality. What is sexual immorality? Pag sinabing sexual immorality, tatandaan nyo, hindi masama ang sex sa mag-asawa. Yung immorality ang binabanggit dito. Yun ang questionable. Ang sabi, 1 Corinthians 5:1, a man's wife was his own mother. Yung member nila, ang sarili niyang asawa ay sarili niyang nanay. At yung church ng Corinthians na yon, at yung mga pastoral na hindi man lang kinokondem, yung ginagawa ng dalawa na to, mag-ina yon, talagang mag-ina sila. Kahit daw sa mga Greek ay hindi nangyayari yon, tsaka sa mga Romans, yung sariling ina gagawing asawa ng kanyang anak, ng lalaki, mag-ina sila. And then sabi ng verse 2, the church members doesn't condemn him and the woman because they're giving money offerings, kasi nagbibigay. Kapag ang isang tao
sa isang simbahan, sa isang relihiyon, ay nagbibigay ng malaki, walang tinatawag na guts na sawayin nyo ng pastor kasi nga mukhang pera siya. He doesn't wanna interfere sa relasyon, sa immorality na yon kasi nga, mas mahalaga sa kanya yung makukuha niya. Kung halimbawa, nag-offering, nagtatites ng almost kalahating milyon sa isang buwan, sasawayin ba ng sugapang pastor na yon sa pera yung mag-ina nagsasama na bilang mag-asawa? Di ba hindi? He doesn't even care. I told you, he does. Mostly pastors today in the Philippines, they don't care about your soul. They don't. They just want to care about what money or their pockets, ang mga halaga ng pera na pinapasok nyo sa kanila, na binibigay nyo, kasi they're greedy for money and they are working for Satan. And they are inspired by Satan, Lucifer, na siyang fallen angel na at the last day ay itatapon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy sa lake of fire. And ang sabi rito sa verse 5, here comes Apostle Paul nung mabalitaan niya. And Apostle Paul says his vindication is, anong vindication ni Apostle Paul doon sa mag-ina, mother and son na nagsasama bilang mag-asawa, sexual immorality, delivers such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord. I-deliver nyo na kay Satan yung dalawa na yon, so that his spirit may be saved or maybe not in the day of the Lord. Ibigay na ninyo. Bakit hindi tawanan dapat si Satanas? At hindi ginagawang biro na mahina si Satanas, di bale, mas makapangyarihan ng aking Panginoong Jesucristo sapagkat He is my rock and my salvation. Hindi ko pinapasi si Satanas. Patutulugan ko lang siya. You are wrong. And you are a plain stupid in the Word of God. Kung ginagawa niyo yun, you better stop it now. Because the devil, alam niya na short time na lang siya, ay gagawin niya ang lahat ng destruction na gagawin sa inyo, sa mga religious leaders, sa mga tao, sa mga bansa, at sa buong mundo. Sapagkat this world will come to an end. Ephesians chapter 6 verse 12. Ang sabi ni Apostle Paul, we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. This age, anong age ito? Christ era. CE o Christ era o tinatawag na modern age. Ang sabi rito, wickedness in heavenly places. Meron tinatawag na apat na kalalagayin o tinatawag na, alam niyo, kapag pupunta kayo sa isang office, di ba? Merong president, vice president, secretary, assistant to the secretary, may spokesperson, yung mga ganyan. May rank and file sila. Ganon din si Satan. May rank and file siya. Siya ang head ng una, principalities, composed by his fallen angels. And then powers, composed by his fallen angels. Kasi merong angels na powerful at merong angels naman na nagmi-minister as tinatawag na fire or mensahero, as a wind. And then, pangatlo, rulers. May mga pamunuan sa mundo at sa himpapawid. At ikaapat, host. Mga angels din yon. May kanya-kanya silang gawa para kung paano nilang wasakin ang isang tao, ang buhay ng isang tao, ang mundo, at ang paligid ng mundo. Every Christ believers must pray. Kasi kung hindi natin gagawin ito, mas makapangyarihan pa kaysa sa atin ang mga ito. Ang principalities, powers, rulers, and hosts na tinatawag na mga fallen angels, mga spiritual hosts of wickedness in heavenly places, mga tinatawag na rulers of the darkness of this age, Christ era's age. Mga kapatid,
binigyan na tayo ng Panginoon ng halimbawa para mapagtagumpayan ang kasamaan at si Satanas, na hindi natin dapat daan-daanin lang sa biro si Satanas at baliwala. Ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 15, the Lord's Prayer. Balikan nyo ang Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ang sabi, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins and our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Satan, si Satan yun. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Kay Jesus Christ, ang power, principalities, rulers, hosts, any angels, any position sa kalangitan ng mga angel ay Kanya. Magpakailanman. Mga kapatid, ito ang katotohanan yan. We are not wrestle against flesh and blood, but against the powers of Satan himself. Against Satan. Hindi isang pagbibiro. Wag niyong susundin yung mga preacher niya sinasabi. Huwag ka mag-alala, brother, pag mapapanalangin kita, si Satan lang yan. Mas makapangyarihan dugo ni Kristo. Bukang bibig lang nila yon. But actually, they don't have power and authority to resist the powerful Satan. Satan is still powerful, tandaan nyo. Satan is still one of the greatest fallen angels na nag-rebel sa kanya, kasama niya yung mga fallen angels. Ano sabi ng Biblia, di ba? Para hindi tayo mahulog sa tukso kay Satan, keep on praying. At sa bibig natin, pinupapurihan natin ng Panginoon. At seryoso tayo na ang kalaban ng Diyos ay makapangyarihan din. Subalit, makapangyarihan ng Diyos na buhay, alam natin. Pero, hindi tayo magbabawa sa walang kibo at bahala. Parang ganito yan mga Pilipino. Yung mga nasa gobyerno, nasa Philippine military ng Pilipinas, yung mga politicians especially, they keep on stealing money from the government. Right? Kasi ang katwiran nila, America is right there and somewhere mga other countries will gonna help us. It's okay. It's okay to destroy the economy of the Philippines o magnakaw na magnakaw. But tandaan nyo, the Chinese government keep on crawling sa teritoryo ng Philippines. Kasi akala ng mga Pilipino na ililigtas sila ng Amerika. I don't think so. Huwag kayo magagalit sa akin, I don't think so. And the American people won't gonna let their children to die for the Philippines. Kahit ako meron akong anak, halimbawa, hindi ko papayagan na mamatay. Because what? Yung mga politicians na nagnakaw na ng bilyon-bilyong pera, saan tatakbo yan? Sa US, sa Canada, sa Europe. Para ano? Para hindi sila mamatay sa gera na darating sa Pilipinas. That's what they are. So kaya they keep on stealing, they keep on destroying the Philippine economy at pati ang military ay lame, and weak ang Philippine military. Na makakapagpaputo kayo ng iilang missile lang sa loob lamang ng 3 oras pagkatapos talo na. I'm telling you, hindi ho magpapakamatay ang Amerika para sa Pilipinas. Because, nandito ako Even the people hates that too. They don't want to send their children to a war that doesn't theirs, or doesn't their war. Anong gagawin ng gobyerno ng Amerika? They gonna use yung tinatawag na pinoploy nila. Gagawin manok ang Philippines laban sa China. Manonood lang ang Amerika at ang NATO forces.
Eto, bigyan ng armas ang Pilipinas. Eto, magkano halaga niyan? 25 billion yan. Okay, eto utang ng Pilipinas, 25 billion sa bawat missile. Pero anong gagawin? Hindi maipuputok yon. Kasi nga, nakikinabang din sila sa China sa mga produkto nila na mura lang na dinadala doon. Who's gonna real victim here? Sa nangyayari na to, Pilipinas. Kasi our leaders, mga politicians, they are so corrupt. They're using the Bible, they're using religion to cover up their corruption and greediness. Ang nakikita ko ay it's totally bloody and it will decimate the Philippines. It won't gonna be a country anymore in the next World War III. Huwag kayong magagalit sa akin. My grandfather fought for that country ng World War II at siya'y nag-survive sa tinatawag na Death March. Lumaban siya ng harapan sa Bataan, sa Operation Orange ng Amerika laban sa Japanese Imperial Forces. Kaya makikita ninyo na even yung mga ninuno ko sa parting norte ng Pilipinas, lumaban sa mga Spanish at sa Americans, yung mga pinaghirapan nila na wash out na because of the political system ng Pilipinas na so corrupt. Hindi napaparusahan ang mga nagnakaw, nagiging senator pa rin ulit o nasa position pa rin. They can still run. So sad to say, my fellow Filipinos dyan, your country will gonna suffer defeat when you face China. It's just a matter of hours and the government of the Philippines will collapse. I don't know kung meron pang Pilipino sa panahon na yon. Pero I'm telling you, hindi kayo sasagipin ng Amerika. Sapagkat gagawin lang talaga kayo ng Amerika na isang papanoorin kayo. At hindi papayag ang mga Amerikano na mamatay ang mga anak nila para sa corrupt na Philippines. Correct me if I'm wrong. Di ba corrupt? Kahit sino maupo. Because the destiny of the Philippines ay hindi natin alam na it won't gonna exist anymore, that country. I pray not, pero the stubborn people na nabuhay sa Southeast Asia ay mga Pilipino. You people are using the Bible, but you are desecrating the holiness of God. Repent. At kahit mamatay tayo, ay sa langit pa rin tayo papasok dahil we repented our sins. Maraming salamat. Ito inyong kapatid si Brother Joe. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, Amen.